Hindi po talaga namin nilalabas yung wedding nun. Kasi may nauna lang. Kaso may nauna lang, sorry. Walang Ah, NDA. may NDA. Ah, Nagulat pero nga kami. Ewan ko ba't na nangyari. kasuhan pala May yan. kaso na yung iba. Ongoing na yung isang kaso. So, yun. Nakapanayam ni Kring Kim ang aktor at dating miyembro ng hashtags na si Ronnie Alonte sa episode ng Think Talk Tea. Doon ay may ibinunyag ang aktor tungkol sa kasal nila ng aktres na si Loisa Andalio, pati na rin sa pagbubuntis ng kanyang asawa. Inilahad ni Ronnie sa naturang panayam na hindi raw niya inaasahan ang mga nangyari, ngunit talagang nakaplano na umano ang pagpapakasal nila. Ayon pa sa kanya, nais daw niyang bigyan ng maayos na proposal ang aktres bago ang kasal nila. Ano ang masasabi mo? Ano ang masasabi mo na manifest ni Loisa ang kasal niyo dito sa TikTok Tea? Nakita ko nga. Nakita ko yun. Ako nga nag-share nun pagkalabas sa Facebook ko. Nakakatawa lang kasi sa totoo wala talaga sa plano yung proposal. Kasi ang pagkakaano ko yung proposal yata yung lumabas. Tama ba? Well, atin ako kasi siya kung manifest. Sabi niya, gusto mo bang makasal? Yes, of Yes, course. gusto niya Baka naman. Oo. So ayun, masaya na okay ko ba sabihin ko? Kasi nakaplano talaga siya. Nasa plano na talaga namin siya. So nasa plano na talaga namin siya ni Loisa. Sumakto lang yung tanong mo talaga sa kanya. Ikaw alignment of the universe. Oo, sumakto yung tanong mo sa kanya eh. Tapos, pinaplano na namin yan. Ang wala sa plano namin is yung proposal. Biglaan yung proposal eh. Sabi ko parang may kulang eh. Parang hindi masyadong, parang mababawasan yung pagkababae ni Loisa kapag kasal agad tayo. Parang walang respeto. Parang gano'n. Sa akin lang yun ha. Madami syempre, baka madami magalit dyan na hindi naman gano'n yung plano nila. So ako kasi mas gano'n eh. Parang kailangan, RB, kailangan nag-propose ako. Sana ako makakuha ng sing-sing, sana ako makakuha ganito. So yun, pero nakaplano yung kasal. Nung nalaman namin na 4 months na pala, may baby na sa nagkakasya niya. So, ayun. Oo, kumbaga, hindi mo pinano mag-propose, pero pinaplano niyo na pala yung kasal doon kasi may baby na siya. Ibinahagi rin ni Ronnie sa naturang panayam na mas simpleng proposal sana ang plano niyang gawin, ngunit hindi niya nagawa. Ayon pa sa kanya, may konting romantiko pa raw ang ginawa niyang pag-propose kay Loisa tapos binabash pa siya ng mga tao dahil doon. Kasunod nito ay ibinunyag ng aktor na noong naging bisita si Loisa sa Think Talk Tea, ay nagpaplano na raw sila tungkol sa proposal. Kaya pala, tatanong ko sa'yo don't be offended. Kaya pala na-bash-bash ka dun sa proposal din. Mismo. Pero, mas worse pa nga yung, hindi naman mas worse, siguro mas simple pa nga yung plano ko talaga dun eh. Parang ganito lang, nagda-date tayo kunwari, kumakain tayo. Beo, will you marry me? Oh, yeah. Susuotin niya. Pagkasuot niya, yes, okay, kain na ulit kami. Ganun lang talaga. Yun lang ang plano ko talaga. Buti nga may konting romantiko pa yung pinagdagawa ko. Binabash nyo naman ako masyado. Kayo talaga. Etong mga to. Di ba mas simple yun? Tama? Mas okay na yun. Oo nga, totoo naman. Di ba? Totoo na. Kasi parang binash-bash ka, nakabuka ka pa doon, naka-shorts ka pa daw. Naka-shorts, naka-t-shirt, Oo, naka-pambay. para daw hindi mo pinagandaan. Yes. Talaga naman palang naghahanda na pala kayo. Naghahanda. Pinagandaan ko yung sing-sing noon. Ano kayo? Pina-customize ko yun para sa kanya. May video ka nga nun eh, di ba? Yes. Meeting pa kayo. Oo. Parang ano yata yun, 3 weeks yata yung kasal namin bago ko naisip na kailangan ko mag-propose. So, anong feeling no na pag kunyari, medyo weird yun ha, kasi for most people, syempre yung babae, parang, oh my God, it's a yes for me, di ba? Kumbaga parang mataas ang, kumbaga parang, oh my God, exciting. Pero for Loisa, alam naman niya mag-aasawa naman na pala kayo. Anong feeling no na nauna yung preparations for kasal before the proposal? Wala siyang idea. Wala. Kasi tinago namin. Nung one time na alam kong may guesting siya sa'yo, nagkaplano na kami noon. Parang ando na kami doon sa pinakita na sa akin yung final ng itsura ng sing-sing. Tapos wala siyang kaalam-alam. Nag-work siya. Nasa iyo siya noon. Oh my God! Nasa iyo siya noon. Tapos biglang lumabas yung di ba? Lumabas yung trending. So nakaplano na yun talaga. Okay. Or at least that's good to hear. Ay sorry, nakaplano na talaga yung kasal. Sorry. Yung proposal yung hindi. Yes. Oo. Meron ba siyang, siguro natawa lang siya, no? Na parang, ba't ka ba nag-propose? Oo, iyak nga siya. Naiyak siya. Naiyak siya. Yes. Tapos, sabi niya, totoo ba? Gumanon pa nga siya sa akin eh. Tapos sabi ko, totoo yan, ano ka ba? Siyempre, bibili ba kita ng ano? So, ayun, kaya, yun na, after nun, tuloy-tuloy na. Kahit pareha silang public figure, sinabi ni Ronnie na nais pa rin niyang maging pribado ang mga bagay sa pagsasama nila ni Loisa, gaya sana ng kasal at pagbubuntis. Ayon pa sa aktor, hindi raw talaga nila dapat ilalabas ang wedding video, kaso may nauna umanong nag-post tungkol doon. Kaya naman tinanong si Ronnie kung paano iyon nangyari. Ibinahagi ng aktor na ipinost daw ng tauhan nung nagfa-fireworks noong kasal nila ang video sa TikTok,
kaya nadismaya raw sila ni Loisa dahil ang lahat ng taong sangkot sa kasal nila ay umano'y pumirma sa isang non-disclosure agreement o NDA. Ayon pa sa kanya, dinala niya na sa legal na proseso ang nangyari. Tuloy na. And the next day, di ba, nagulat sila parang 2 weeks after, kasal na. Yes, Pero dapat hindi po talaga namin nilalabas yung wedding nun. Kasi may nauna lang. Sorry. Parang nauna. May nauna yung parang, kung sino yung tauhan nung nagpa-fireworks yata nung wedding namin. Siya yung nag-video, na-post niya na sa TikTok, lumabas na. Oh my God, Kaya, yes, lumabas na. Kaya napapost na ako agad. may NDA. Yeah, may NDA. Okay, Lumabas nga kami. Ewan ko ba't na nangyari. Lahat may NDA. Lumabas yung wedding namin. Lumabas yung pregnancy niya. Lahat yan may NDA. Ang kasuhan pala May yan. kaso na yung iba. Ongoing na yung isang kaso. So, yeah. Yan naman, ano namang nagplano-plano ka pa, nagpapirma-pirma ka pa. Kung Yes. meron din palang gagong mag-iisblok na Mismo. pantanga. Kaya kayo guys, kunyari part kayo ng mga crew, food, technicals, ganyan, kung ano man yan behind the scenes. Mhm. Kapag pumirma po kayo ng NDA, i-ano nyo yan, talagang panindigan nyo. Mismo. Kasi triple o doble-doble yung magagastos nyo lalo pagka nakasuwang kayo. Oh, tsaka imagine nyo, ang mga nagpapa-NDA, may pera yan. Mhm. Hindi ka magpapa-NDA kung wala kang pera. Mismo. So, hindi nyo po dapat pinangungunahan yung mga tao. Kasi, I could imagine, no, kung kunyari hindi nyo siya ni-release, yung video, at least, you would have released it at your own pace. Mismo. Ibinunyag din ni Ronnie na sa December 2025 pa dapat lalabas ang video ng kasal nila ni Loisa. Ngunit sinabi ng aktor na ipinost nung nasabing tauhan ang video noong November 27, 2025, isang araw matapos silang ikasal, kaya nag-post na siya agad sa kanyang social media account tungkol sa kasal nila. Kasi dapat parang ano yata yun eh. Kailan ba kami kinasal? November November 26. Anong 21? Kakalimutan ko. Sorry. November. Walang tulog. Nagpaano muna ako eh. Nagpatulog. Pagod. November Check sa Google. Kailan yung kasal nila? November 26. Tapos parang alam ko December pa yata. Lumabas. Dapat lalabas. December pa lalabas. Yes, Okay. lumabas siya ng November 27 ng tanghali. Agad-agad. Yung nag-video. Oo. So kami parang, post na ako. Okay na post na ako. Kaya dumikit dun sa proposal. So, dapat- Kaya, Mm. kumbaga mas naka-timing siya dapat na Yes. spaced out. Ang nangyari tuloy, yung December 25, ng ating gabi, ayun yung announcement namin ng buntis si Loisa. Right. Kung hindi ako nagkakamali, yes naman. Sa ngayon ay nakatuon na sina Ronnie at Loisa sa bagong buhay nila bilang isang pamilya at bilang mga magulang sa anak nilang si Rooney Lior.